Hello sir. Na-explain ko lang kung paano ang sistema natin dito sa dropshipping dito sa website natin. So, ito sir yung pinaka-dropshipping system natin, which is nakakalink naman dito sa website natin. So, yan sir. So, sa shop, click lang sa shop. Or pwede rin naman direkta dito sa website natin mag-order. So, dito rin sa products, pwede rin din diretso mag-add to cart. Pero doon lang din siya mag-proceed doon sa shop. So bago natin simulan yung ano sir, yung dropshipping. So mag-start muna tayo dito sir sa admin. So explain ko lang sa sistema sir. So lahat ng order sir, dito pupunta yan sir. So for example sir, pag kami nag-order na member or non-member, dito yan pupunta sa incoming orders. Diyan siya lilitaw sir. So so tapos pag once na-confirm na, dito yan sa order history. So, explain ko lang yan, sir. Ha? So, ito muna unahin natin sa may dropshipping. So, itong COD setting, sir. So, pwede ka mag-set dyan. Ito yung instruction niya. Pag once na-checkout siya, may kita niya to. Pwede palitan yan, sir, kung anong gusto niyo ilagay dyan. Tapos, yung shipping fee, sir, is naka-base pa lang sa ngayon as of now is ano pa lang, fixed rate pa lang. So, kung COD, ito yung rate niya pag international or local. So, fixed rate lang muna tayo since wala pa tayong shipping cost kung magkano ang delivery fee kada may magche-check out. So, same lang din yun sa dito sa pick up. Pwede mag-pick up sa head office. So, ano lang sila, order lang sila pero pick up lang sa head office. Same lang yan. Tapos, meron din tayong feature dito sir na payment settings. So, dito sir, ito yung part na pwede mo i-post yung mga bank account mo dito sa admin. Tapos, ang gagawin na lang ng mga member is magde-deposit na sila, magta-transfer siya ng GCash or bank deposit. Tapos i-upload na lang nila dun sa dropshipping na system. So, ganun din sir, pwede ka na mag-set dito ng fees. Tapos same din sa credit card sir, since PayPal tayo, so ito na din, ito na instruction sa PayPal, pwede baguhin yan. Then ganito rin sir, may shipping fee din for local and international. So, ang explain ko muna sir yung magiging process ha. So for example sir, may mag-order, ako sir, customer lang ako sir. So binowse ko yung website, nag-shop ako. Ayan siya. So, pipili tayo for example isang package. Tapos, pwede uling mag-add pa ng for example, isang product pa. Ayan. So, yan yung pinaka magiging cart niya. So, pag mag-checkout siya, sir, click ng checkout. Dito na siya magpipili, sir, kung cash on delivery, COD, cash on pickup, office, mag-upload siya ng payment slip or itong PayPal payment. So, pagka cash on delivery, sir, pag click niya yan, so, lilitaw yan, sir, pipili siya ng location. Then, either Philippines or outside Philippines. So, kung pinili sa Philippines, kung ano magiging shipping fee ng Philippines, yun ang malilitaw dito, sir. So, yun, sir, fill up lang yung information. Fill up type for example. So, yan sir. So, once receipt natin yan, click lang ang CAPTCHA. Proceed. Check out. So, yan sir. So, yan sir. So, may ma-receive na si sir. Pagdating dito sir, meron ng income order. So, yan sir. Pwede mong view yung details niyan. Pwede mong i-print. Then, pag once na-verify na sir, ito kasi pinaka-importante sir. Pag na-verify na sir, yung payment, dito na kayo mag-approve. So, pag once na nag-approve na kayo sir, may papansin nyo sir, meron ng dropshipping bonus dyan, nandyan na yung income, nandyan na yung ano. So, i-approve na lang. So, pag once i-approve mo yan sir, magre-reflect na agad sa dashboard ng member yung income niya. For example sir, ito. Since pagka walang referral link na binigay, ang mangyayari dyan, ang default sir is yung top head. So, pagka, walk-in lang or visitor lang talaga yung ang kikita dyan sa top head. Matic yung top head agad yan, automatic. So, pag gusto na-approve natin to sir,
So, yan. Nag-approve na. So, mapapansin mo dyan, sir, ito si BXI. Nag-ano siya ng dropshipping bonus na 740. So, ganun lang yan, sir. So, automatic yan. Tapos, automatic maintenance niya na yan para sa Unilevel. Mapapansin mo dyan, sir. Ito na yun. Since wala namang PB na kasin, so parang automatic save siya na yan. Tapos, ganun yung sistema niya, sir. So, for example, shop again, add to cart, check out, pipili na siya dito, sir. Dito na PayPal, sir. So, pag once na check out, ang pinakaiba na, sir, si cash on delivery, yan, i-approve pa. Si cash on pickup, approve din. Si upload payment slip, i-approve nyo pa rin dito yan sa incoming orders. So, ano pa rin yan, manual pa rin na-approve yan. Pero pag once, sir, nag-PayPal na, using credit PayPal na, ang difference ito, sir, automatic, dito na siya mapupunta, sir. Ito, katulad dito, sir, itong tinesting ko, sir, ito credit, sir, yan. Pag sinabing credit, sir, delivery credit, yan yung PayPal payment. So, automatic na yan, sir. Ibig sabihin, pag once na nag-order siya ng package, automatic, sir, may email na sa kanya na code. Ito yung sample email, sir. Papakita ko, sir. So, ito sa email ko. Yan, order confirmation, yan. So, pag once na nag-confirm na, yan, sa makikita mo dyan, sir, ito yung in-order ko. Isang package na bronze package to. Tapos, mapansin mo dyan, sir, ito na yung package bronze. Nandiyan yung code. So, automatic, sir, pag once na nag-PayPal ka na, automatic, babato na kagad yung system yung codes. Pero pagka cash on delivery, cash on pickup, or upload payment slip, ano yun, manual approve yun, then mapupunta pa rin sa dashboard niya yung code. So, next sistema na dito, sir, dito siya sa dropshipping. Sa dashboard ng member, sir, ang magiging features niya is dito sa dropshipping. Pansin mo, mayroong dropshipping link. Ito pa yung dropshipping bonus siya. Makita mo dyan, sir. Ayan. So, meron siya shopping link, sir. So, ito, sir, meron siyang shopping link for sa kanyang store. Pag siya magre-repair siya, kanya may bibenta siya, yan yung kakopy niya. Na, for example, visit my store. Ito yung kakopy niya. Pagka naman, sir, pag kunyari gusto niya specific product, for example, sa region lang yung market niya. So, ito ilalagay niya. So, automatic, sir, pag once na click niya yan, automatic, add to cart niya yan agad. So, kung siya copy link. Tapos, kunyari, paste natin dito. So, pag once na inano niya yan, automatic, add to cart niya yan. Hindi nag-automatic dito. Pero, sige, check na lang yan. Pero, basta ganun yung mag-sistema niyan, sir. Tapos, ganun lang, sir. Ganun yung magiging sistema niya pagka dito sa dashboard. Then dito sa checkout, so dito lang din naman yan. Wala naman diferensya. So pagka may tanong kayo, sir, PM lang, sir. So basically ganito lang naman magiging sistema ng dropshipping natin. Thank you, sir.